Isang paglalakbay na dumagdag sa aming karanasan. Nakapasok na tayo ng Pangasinan! Isang lugar na bago lang sa amin, pero parang naging pamilyar dahil sa mga tanawing aming nasilayan. Sa episode na ito, tayo dumayo sa dulong bahagi ng Pangasinan at narating ang isang islang pinagdurugtong lamang ng isang mahabang tulay na bakal. Ito ang Anda, Pangasinan. Mula Marikina ay bumiyahe tayo ng hindi bababa sa 6 na oras gamit lamang ang ating motor. Kasama ang ating partner ay sinuong namin ang mahabang kalsadahan ng Bulacan, Tarlac, hanggang makarating tayo ng Pangasinan. Gaganda! Akala namin magiging swabe lang ang kabuuang biyahe, pero may sumubok na pangyayari sa ating paglalakbay. Yung alay natin, pero okay lang. At least naprotektahan naman tayo. Pero kahit ganoon, ay hindi nito napigilan ang ating kasiyahang marating at masulit ang lugar na ito. Kung kaya't, ano pang inaantay nyo? Tara na at samahan ulit kami sa biyaheng ito. Isa itong biyahe na hindi namin masyadong napagplanuhan. Parang meron niyang pumipigil sa pag-alis namin sa Marikina papuntang Pangasinan. Nariyan yung kinakailangan pa namin bumalik sa bahay dahil may nakalimutan. Tapos samahan mo pa yung naglolokong pito ng gulong natin kung kaya't minsan ay lumalambot ito. Mga bagay na hindi na namin iintindi at dumiretso na lang sa biyahe. Kumukulo-kulo pa tayo. Ito kaya. Thank you. Okay. Isa-sealed na natin. Full tank. Abot na yan ng Pangasinan. Alright, so again, together with our OBR and our subtitle English here. Nice one. Hindi na natin masyado nabidyohan ang mga dinaanan natin dahil madilim pa naman. Kung may pagkakataon man, ay yun ang mga bagay na natuwa lang tayo. Pagi, Apalit, Pampanga. Ayun o. Oh. May daming chicharon. Alright. Alright. So here we go. Here we are again. Together with my OBR. Love. Yan ang ating pinakamalakas na OBR. Yan yung mga sumasalo sa atin kapag medyo kakaramdam na tayo ng antok. Yung episode na ito, chill-chill lang muna tayo dahil kakagaling lang natin ng group ride na sumama tayo kay Sir MJL. And ngayon is chill ride lang muna tayo. Time check natin is 5:38. Nandito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga. And punta tayo ng saan punta, Love? Pupunta tayo ng Anda, Pangasinan. Let's go! So yun, kita na yung araw, Love. Love, kamay. Yan yung araw. Sakto. At nagpagas tayo sa Marikina ng full tank. So umabot na mga almost 300 pesos. So hopefully makakarating na ito sa Anda, Pangasinan. Dahil wala pa naman bawas ang ating fuel gauge bar. So meron na lang daw tayong 211 kilometers at 4 hours and 57 minutes bago makarating sa Anda, Pangasinan. At first time namin makakarating doon. So parang medyo kalapit niya yung Alaminos, Pangasinan, Love, malapit sa 100 Islands. Nakita ko sa Google Maps, ewan ko lang correct us if we're wrong, pero yun yung nakita namin sa Google Maps. At medyo inumaga na tayo dito sa lugar na to dahil normally pagka dumadaan tayo sa lugar na to madilim pa. Siguro blessings in disguise. Wow, blessings in disguise. Parang kakatapos lang ng ulan dito. So kung halimbawa umalis tayo kanina ng alauna, baka naabutan natin yung ulan dito. At kung napadpad ka or kung bago ka sa channel namin, we are Ride Gon.
At mostly travel vids ang pinipicture natin kasama ang ating OBR. Track! Ang pinakamalakas sa OBR na pwede nyo makilala sa buong buhay nyo. At kung di ka pa nakasubscribe, baka naman, please do comment, like, share, and subscribe. Let's go! Dire-diretso tayo. At update lang namin kayo pag nandun na tayo sa Tarlac. Dahil para medyo i-highlight talaga natin yung Anda Pangasinan. Siguro yung ride na to is medyo hindi natin masyadong i-feature yung mga kalsada dahil lagi naman natin na-feature to sa mga previous video natin. Kung pwede nyo ma-check yung video collections natin. Wow, video collections, nandyan lahat yan. So ayun, let's go. So matapos ang oras na nag-update, alas 5 tayo nag-update nun, di ba? Nandito na tayo sa Tarlac kasama ang ating OBR. Ano? Meron lang daw tayong 3 hours and 33 minutes. Ito pala yung University of the Philippines, Manila School of Health Sciences Extension Campus, Tarlac Province. Oh, so parang meron dito, Extension Campus. Galing. Tapos meron lang daw tayong 154 kilometers. Tapos kung papansin nyo, dire-diretso na tayo Paniki, tapos Bambang, Aguilar, tapos Bugalyon. Tapos dire-diretso na tayo papuntang Alaminos, tapos Anda. Kakaibang part to na pumunta tayo ng Pangasinan kasi ibang side ng Pangasinan ang dinaanan natin. Hindi tayo dumaan doon sa Rosales at Urdaneta. At alauna pa naman ang check-in time natin, kung kaya't medyo matagal-tagal ang ating waiting time. May 3 hours tayong waiting time, pero okay lang. Alright, so yun, biyahe ulit tayo. At medyo pasikat na ng tuluyan ng araw at maya-maya iinit na rin. Uy, lapit na. Habang ini-edit ko ang clip na ito, napansin ko nakamuntikan na kaming masagi na nagmamadaling rider. Pero sa mga sandaling ito ay di na muna namin pinansin. Naalala ko tuloy, bago pa lang kami umalis ng Marikina ay may parang kung anong enerhiyang pumipigil sa aming bumiyahe. At sa kalagitnaan ng video na ito ay malalaman nyo ang dahilan. At meron tayo nakikita ang mga ulam. At malawak na kaparangan ang ating nakikita rito. Rine, San Isidro, Tarlac City pala tayo. At dadaan lang muna tayo dito. Hindi naman tayo dito yung pinaka main target. Alright, ito tayo sa magandang kalsada, Santa Ignacia. Tama ba? Santa Ignacia. Ganda. First time lang namin makadaan sa kalsadang ito papuntang Pangasinan. Dahil sa tayo, Anda Pangasinan. Ito yung tinuro ni Google Maps. So iba ang parte ng Pangasinan ang daanan natin. Yun dire-diretso asfaltado na. Galing. Alright, time check, 7:31. Nasa Kamiling, Tarlac na tayo. Arko ng Kamiling. May nakasulat 1838-2003. Wow. First Congressional District of Tarlac Province, Romulo Highway. At medyo nagkanda traffic din kaya traffic dito. Nakikita tayong parang government agricultural university commencement exercises. Graduation, congratulations. Kung mapapanood nyo to, tapos na ang graduation nyo. Time check 8:30 at nasa San Clemente, Tarlac ata to. San Clemente, Tarlac.
At habang pinagmamasdan natin ang mga palayan sa ating kaliwat kanan, at may nakikita tayong kabundukan sa ating harapan. Malupit. Ganda. Lagpas kamay. Woo! Malupit. Ganda dito isang straight. Uy, may NCAP. Okay, so 36 kilometers daw kakaliwa tayo. At ito yung padire-diretso na hanggang Alaminos, Pangasinan. Pakalupit. At pagkatapos ng San Clemente, Tarlac, may naabutan tayong ginagawang tulay dito. Kung papansin nyo, at nakikita na natin ang arko ng Pangasinan. Ayun oh. Damn. Lupit. Dooms. Oops. Iyap, mani popcorn. So yun, nandito na tayo. Nakapasok na tayo ng Pangasinan. Hanep. Lupit. At dire-diretso na tayo papuntang Anda, Pangasinan. Habang ang oras natin ngayon is 8:35 ng umaga. Galing. Saan na tayo nakakapunta. At syempre, kung saan kami nakapunta, dahil iyon sa inyo. Na maraming salamat sa panonood nyo. At na-appreciate nyo yung mga ginagawa naming video kahit ganito-ganito lang. Nagsimula lang ito sa Marilake Ride. Tapos napunta na tayo hanggang Sorsogon, Apari, North Loop. At ngayon, bago ang napuntahan natin, ayun gaganda. Greener pasture. Lupet. Galing lab. Ang galing. Yun lawak. And let's go. Diretso na tayo. At meron na lang daw tayong 115 kilometers, 2 hours and 52 minutes. Habang diretso lang natin ang kalsadang ito. Lupit. Mga tarim. Alright, time check, it's 8:57 ng umaga. At nakita natin na nasa Aguilar, Pangasinan na tayo. Isang diretsong haba ng kalsada. Tapos ngayong araw pala is Biyernes, holiday. At hindi namin alam kung kailan mapopost itong video na to dahil sobrang daming ating ini-edit na video. At kasabay pa ng ating day job. Wow, day job. Sana kahit papano kahit hindi tayo nagpo-post lagi, nagiging worth it kung sakaling inaabangan nyo ang mga video natin. At pasensya na kung medyo matagal. Pero binabawi naman natin sa ating quality content. Alright, so Aguilar, Pangasinan pa lang naman na tayo. 97 kilometers pa at 2 hours and 27 minutes. Alright. Alright, nandito na tayo sa natabas na tarpaulin ng Labrador, Pangasinan. Nakapasok na tayo. At brief info lang na parang nakarating tayo dito sa Labrador, Pangasinan ng 9:37 ng umaga. At umalis tayo ng Marikina ng around 4 na, no? So parang 5 hours na biyahe na tayo. Pero hindi naman yun yung tuloy-tuloy. May mga stopover kami. Pero so far, medyo naging mabilis yung biyahe natin. At puro mahabang highway yung dinaanan natin kanina. So diretso pa tayo. At makakadaan tayo ng Alaminos, tapos akyat ng Anda, Pangasinan. Meron tayong isang nakitang arko rin ng Labrador, Pangasinan. Ayan, Bungalon.
Labrador, Pangasinan. Iba pala yung baka ibang ano yun, Arco. Or di ko lang alam. Baka nadoble lang. Pa-correct na lang po kami. Thank you po. Alright, so nandito na tayo sa Kawayan. Ano yung Kawayan? Suwal, Pangasinan. At habang dinaraanan natin tong mga pakurba-kurba ng kalsada dito, at parang nakakita tayo ng malapit na tayo makarating sa Alaminos, Pangasinan. First time kong makadaan dito. Ang aking OBR is nakadaan na dito, pero masakit ang kanyang katawan nung dumaan dito dahil dahil ang kwento niya sa akin ay nakarating sila dito ng nakasakay sa jeep o kaya L300 nang walang galawan sa loob. Ngayon is naka-motor kami ngayon at mas okay ang kalagayan namin. Yun o, mga taga Marikina itong nagbabike. At meron lang daw tayong 1 hour and 26 minutes bago makarating doon sa Anda, Pangasinan. At meron na tayong nabawas na 5 bars. At so far 60 kilometers na lang ang tatakbuhin natin. Lupit, ganda. Biglang kumulimlim. Biglang kumulimlim, ang ganda. Lupit. Kanina kasi puro maaraw. Right, time check 10:14. Nasa Alaminos na tayo. Nice one. Picture tayo dito sa Alaminos. Nice one. Paano? Ako po na lang. Tara. So, konting picture lang and then let's go. Okay na sana ang lahat. Malapit na tayo. Pero sa di inaasahang pagkakataon, nabangga tayo. Nakahinto lang kami dahil may papalabas na kotse nang biglang may kumalabog sa likuran. First time naming mabangga, kung kaya't di namin alam yung re-react. Nag-usap na lang kami at mabuti at hindi naman kami napuruhan. Sa mga sandaling yun, akala ko walang naging problema dahil okay naman ang motor at walang sira. Pero akala ko lang pala yun. Nagpatuloy na lang kami sa biyahe hanggang sa makarating sa aming tinulayan sa Villa Cecilia Beach Resort dito sa Tondol, Anda, Pangasinan. Dumating kami ng maaga sa lugar at swerte naman na nakatuloy tayo para makapagpahinga. Alright, so nakarating na tayo sa Villa Cecilia Beach Resort. Kasi ang kalagayan ng motor natin. Yan. Tapos yun yung tinulayan namin. Yung part na yan. So ito yung loob niya. Meron kayong dito parang table. Kaming table dito. So ito yung kubo. Babasok dito sa loob. Yan. Very spacious. So nakuha namin siya ng 1.5. Pero may discount. Kasi parang hindi naman masyadong matao sa ngayon. Binigay sa amin itong area na to. Yan. Ito nakalaki. Tapos electric fan siya. Ayun o. Yun yung gamit namin. Tapos yung fan. Yung kama na rin dito. Tapos may mga saksakan naman na. So, sa halagang 1.5. So, hindi na. Hindi naman sulit. Ay, hindi naman sulit. Hindi naman lupit. Parang sulit-sulit na rin. Medyo nabigla pa tayo sa pangyayari dahil first time naming mabangga eh. Kung kaya't nananghalian muna tayo. Hindi ba? Ano masasabi mo sa experience mo? Okay, so dito tayo ngayon sa Mantam's Grill. So, kung papansin nyo, medyo putol yung ating kanina. Kasi parang huling video natin sa may bandang Suwal na, diba? Papasok. Suwal. Hindi, nakalagpas na tayo. Alaminos, papunta Alaminos. Alaminos na tayo. Papunta Alaminos na tayo. So parang, kaya medyo hindi kami masyadong nag-cut. So nandiyan tayo mismo sa may Anda. Kasi nga nagkaroon na medyo first lap yun ba? Alright, so dahil dito tayo sa Anda, Pangasinan,
Nagpares overload tayo. Ano to? Ano to? Hanggang doon lang? Ayun oh. Pagkatapos kumain ay bumalik muna tayo ng resort at nagpasya na ipakita namin sa inyo yung mga nawawalang video, lalo na yung napakagandang kalsadang aming nadaanan papunta dito sa Anda, Pangasinan. Alright, so dahil kanina medyo parang dinidire-diretso na lang natin to. Bumalik tayo dito sa sa kalsada papunta ng Anda Beach na tinuluyan natin. Nagbaba tayo na gamit. Tapos nag-lunch na rin tayo kanina. At para makita nyo rin dinaanan natin, bumalik kami dito, 'di ba? Dahil nga medyo nagkaroon tayo ng konting aberya lang naman. So dito lang kami pasok doon. Papasok ng Anda, Pangasinan. Tapos parang ang nangyayari dito, ito yung parang yung pinaka mainland. Tapos biglang tatawid tayo doon sa may isla. Dadaan tayo sa bridge ng Anda Bridge. Yun, makikita nyo yung kagandahan ng Anda Bridge. Yun o. At medyo makulimlim pero parang hindi siya bumabagsak yung ulan no? Hindi pa. Nag-aano pa lang doon. Nag-iipon. Oo. Tapos medyo na-late na rin kami. Kanina, nung huling update natin is nasa tayo nun? Bandang Suwal. Doon tayo nagkaroon ng mini problem. Suwal ba o parang ano? Alaminos. Basta mga ganun, konting problem. Pero okay naman, pinairal natin ang lamig ng ating ulo. Kahit na medyo tayong argrabyado. Pero wala namang nangyari sa motor natin so far. Diba, love? Wala pang napapansin. At kung makikita nyo sa mapa, ayan o, papalabas na tayo doon sa mainland. Diretso na tayo doon sa Tulay. Yun o. Ayun o, nakikita nyo na ang Anda Bridge. Ito, yung gusto naming ibahagi sa inyo, ang napakagandang Anda Bridge. Naudyat na rin ang pagpasok natin sa munisipalidad ng Anda, Pangasinan. Sa unang sulyap mo pa lang, sa mahabang bakal na tulay na ito, namamangha ka talaga, lalo pa sa kasaysayan nito. Ayon sa ating pananaliksik, dati daw ay mabagal ang pag-unlad ng Anda dahil nakaasa lang sa barge para tumawid papuntang mainland Mindanao. Noong 1996, tumanda ang kalakalan nang umaitayo ang Anda Bridge sa tulong ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Ito ay may habang 400 metro. Ngayon, sementado na ang mga kalsada, kaya mas mabilis na ang biyahe, lalo na sa mga lugar na dinarayo ng turista. At ang ganda ng kalsada dito sa Anda, Pangasinan. Isang diretso, tapos ang payak ng pamumuhay ng mga tao dito. Wow, ang payak. First time lang namin makapunta dito. Kaya nga eh. Pero okay lang, diretso ligo tayo. At 1 bar na lang ang ating gas. Pero hindi naman tayo makangamba dahil kaliwat kanan ng gas. Ang Anda, Pangasinan ay dating tinatawag na Kabaruyan at bahagi ng Bolinao. Noong 1842, dinala ni Andres de la Cruz Cacho ang mga unang pamilya sa isla dahil sa magandang lupa't bukal. Sa loob ng 4 na buwan, napuno ng mga komunidad ang isla. Naging bayan ito noong 1850, pero kinontra ng Bolinao at ibinalik bilang baryo. Sa patuloy na pagdami ng tao, muling kinilala ang Anda bilang bayan noong 1859. Dating bahagi ito ng Zambales, pero naging parte ng Pangasinan noong 1903. Ngayon, ito ang nag-iisang island town ng lalawigan. Konektado na sa mainland sa pamamagitan ng Anda Bridge.
Galing. Alright, so papunta na tayo ng resort. Biglang umaambon. May nabasa kaming comment na mahal daw tayo ni Lord kaya laging umulan. Pero parang hindi naman siya malakas kasi parang paambon-ambon lang siya. Medyo parang pumapataknan ng medyo very slight. Pero so far okay naman siya. Dahil ayun yung kakarapin natin, oh, yung part na yun. At nagbiblink na ang ating fuel gauge. O ito nga, 55 green fuel. 91. Pangalawang beses pa lang natin magpagas mula Marikina. At masasabi namin sulit talaga ang motor na ito. Dahil hindi kami nangangamba sa gastos habang na-enjoy ang magagandang lugar na ating napupuntahan. Natin, ang tawag dito is Marshmallow Boulevard. Kaya siguro ganyan itsura niya, mukhang marshmallow. Tondol White Sand Beach Castle, Tondol, Anda, Pangasinan. At dahil nabunggo nga tayo kanina, ay ngayon lamang namin napansin ang damage sa ating motor. So dahil nga nagkaroon tayo ng aberya kanina, ngayon lang namin napansin to. Mostly yung alloy natin, pero okay lang. At least naprotektahan naman tayo. Kagandahan din kapag ka-alloy. So next time kung napapalo mo to, kuya, iingat ka next time, baka kung sakaling buhay na yung mano mo, mabangga mo. Hindi natin nakita. Ang mahalaga ay ligtas kami. At hindi na rin kami nagpa-apekto at in-enjoy na lang ang araw na ito. Para makita nyo, ang ganda ng White Sand Beach, Tondol, Marshmallow Boulevard, Tondol, White Sand Beach. Ito siya. Sobrang lawak ng aming natatanaw sa kalsadang ito. Parang dumadaan tayo sa pasilyo ng kaulapan. Tahimik, payapa, at napakakalmado. At hindi rin kalayuan ay narating na natin ang isang daungan na animoy isang malawak na entablado ng kalikasan. Napakaganda.
Ito yung papasok ng Villa Cecilia. Kaliwat kanan yung resort. So parang sementado naman na yung daan kasi dati nung tinignan natin sa Google Maps hindi siya sementado. Ngayon okay naman na siya. Tapos ang maganda dito, tignan mo, diretso tayo dun sa may kalsadang sementado. Sementado nila ayun o, dire-diretso lang naman to. Makakarating kayo din sa dulo na sementado rin at kita na yung beach. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel namin, baka naman, please do comment, like, share, and subscribe. At napakalakas ang ating OBR. Oh, nice one. Ayun o, kaliwat kanan yung beach resort dito sa area na to ng Tondol Beach. Ayun o, nakikita nyo na yung dulo dito Tapos pwede tayo makadaan dyan sa kalsada na yan. Tignan mo, ayun o, may kalsada. Uy, may ice cream. At yung natin ito yung ito yung room natin. Yan. So yun, ayun ang dami ng tao, di ba? Di ba? So dito tayo papasok mamaya. Ayan, kitang-kita, di ba? Kapag motor tayo sa gilid ng dagat. Tapos ito yung pwedeng palakaran na sandbar. Di ba? Paikot na siya. Anda Beach. Tapos paikot na rin ito alam ko Ito medyo raw. Ito medyo maganda pala dito. Ang babaw na tubig. Ang galing. Meron pala dito So kung gagawin kayo dito sa Anda Beach, ganda ng sand. Pang child friendly. Ayun Dire-diretso yung kalsada Ganda. Sino may mga naglalakad lang. Dun sa malayo yung medyo okay Ayun yung signage ng Tondol Beach. Lupit. Ganito. Parang ganito yung vibe sa Pagudpod sa Blue Lagoon. Parang ganito yung nakita ko sa Blue Lagoon Tapos ayun natin yung mga bangka patawid dun sa Cory Island. Galing. Narito tayo ngayon sa Tondol Beach dito sa Anda, Pangasinan. Ito ay isang hidden gem na unti-unting sumisikat. Mga 6 hanggang 7 oras ang biyahe mula Maynila. Pero sulit sa ganda dahil sa pino at puting buhangin, malinaw na tubig at tahimik na paligid. Safe din para sa mga bata dahil mababaw at kalmado ang dagat. Pwede rin ditong magkayak, snorkeling at island hopping sa mga malapit na isla tulad ng Culebra, Cabaruyan at Santiago. At syempre, di rin natin pinalagpas na hindi lumublob na napakagandang dagat rito. Okay na sana kaso umulan. Pero kahit ganoon ay na-enjoy na lang natin ang tagpong ito. Akala namin simpleng ulan lang, pero parang bagyo ang dumating. Mabuti na lang ng kinagabihan ay may napag-orderan tayo ng pagkain at nairaos natin ang gabing hindi nangangalam ang ating sikmura. At umasang kinabukasan ay napakagandang tanawin ang ating masilayan. Pero sobra-sobra pala ang aming nasaksihan. Sabi nga nila, there's always a rainbow after the rain. At sa pagkakataong ito, napakagandang bukang liwayway ang bumungad sa atin. Na animoy nagpapaalala na kahit anong problemang dumating sa iyong buhay, ay may panibagong araw naman ang sasalubong sa iyo. Di sa lahat ng araw ay minamalas ka. Di rin sa lahat ng araw ay agrabyado ka. Patuloy lang sa buhay at maging mapagpasalamat dito. At kung umabot ka man sa dulo ng video na ito, ay masasabi lang namin na hindi sa lahat ng oras ay planado natin ang mangyayari sa ating buhay.
Minsan may mga pangyayaring di natin inaasahan at magbibigay sa atin ng problema. Pero di rin magtatagal yan. Lilipas din yan, sabi nga nila. At magpatuloy lang sa hamon ng buhay. O paano mga Regans? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat kung umabot ka sa dulo ng video na ito. Malaking tulong ang panonood nyo para sa matagal na naming pinapangarap na Philippine Loop sa inaharap. Muli, kami po ang RideCon na laging nag-iiwan ng munting paalala na ride safe lang.